Amen.
Pagbasa mula sa sulat, yung Apostol San Pablo sa mga nagayos. Mga kapatid, pagpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang ng Espiritu dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating yaman hinirang niya tayo bago panig makapasalunan upang pamilitaran at walang pagpapasan sa kapaligiran. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nagtitiraga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahabahabang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal natin. Kaya nga, mula ng pagkalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng dunya. Walang buhay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala kayo sa ating pananalangin at hinihiling sa Diyos ang ating Panginoong Jesucristo ang lakilang na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Panginoon at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman niyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkakawag sa atin. Ito ay ang pagkakatilang nilaan niya sa Kanyang mga hihiling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, pagsisilbi na po ang lahat para sa pagpapagalaw ng mga balikan. Sino po
akin ay ako ang dinadama. Ingatan ninyo na huwag mamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko na sa inyo sa langit, ang kaninang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuli ka namin ang Panginoong Jesucristo. Viva Señor Santo Niño! Meron akong tanong sa inyo. Please answer honestly. Sino sa inyo dito kinarasa? Taas sa kamay. Taas sa kamay. Hindi ako naniwala. Ang pinakasaya sa ating dito, yung mga pinakakatakan nyo yan. Yung mga minsan matakot. Yan ang mga pinakamasaya. Totoo, hindi. Pagbata ang ako dito, masaya ako. Pero papakalala ang ako dito, hindi ako masaya. Alalahanin niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon, hindi na kayo nag-isip. Sabi niya dito, kapag hindi kayo magbago at tumulan sa mga bata, hindi kayo makikita sa mga pinagkakaroon ng Diyos. Unless you rely on children, you cannot enter the kingdom of heaven. That is in pyramid. Which means it's not optional. Na kung gusto natin makapasok sa langit, we should behave like children. Hindi yan optional. Hindi mo sabihin mo na ayoko. Hindi mo tuhan. It is necessary. Kailangan talaga na tayo ay mapapahal para makapasok sa karyanan ng ating Panginoon. And they know, sinabi ni Jesus, sino man nagpapakababa na gaya ng bata ito, nagpapakababa, which means humble oneself. So the number one quality or sign na tayo ay childlike, yung diba, humility. Palagi talaga yan, mga kapatid, humility. Kailangan talaga yan. Bigyan natin childlike, hindi mo na humility. Kailangan talaga yan para makapasok sa langit. Kasi ang humble kasi, ang tiwala niya po sa Panginoon. Ang trust niya po sa Panginoon. Hindi sa tao. Hindi sa mga kanilang bagay. Hindi sa mga mangyayari sa mundo. Hindi sa kanyang anong tawag niya pamamagitan. Ang tiwala, ang trust niya, confidence, totally, God only and only in God. Kaya, ang taong childlike, walang insecurities. Ang bata may insecurities, wala. Sino may insecure sa akin? Mahalata yan sa wala may insecurities. Sa suot, damit, mahalata yan. Mga bata, walang insecurities yan. Kasi, nandiyan si mama at si papa. Kapag humble kasi, totally trustful ka, dependent only ka, believing that without God, one can do nothing, kaya totally surrender niya sa sarili sa Panginoon. Totally dependent sa Panginoon. That's why sinasabi niya, humility is the mother of all virtues. You cannot love if you do not have humility. Because a proud person, ang center of gravity, nasa sarili. So, ang proud person lang, di ba? While a humble person, ang center of gravity ng Panginoon, hindi sarili. Kaya pagdating sa kanya, isip sa kanyang pagmamahal sa tao dahil sa Panginoon, hindi dahil sa kanya. At hindi dahil sa tao, kundi because of God only and
trustful God. Kaya yung mga child ay generous. Dahil wala insecurities. Hindi ma-anxious sa future. Ang mga bata ay anxiety sa future, wala. Sino ang nagkaroon ng mental stress? Ang mga tanda o yung bata? Kasi marami tayong insecurities. Marami tayong anxieties. Because we do not trust God fully like a child. Kaya nangyari sa atin. Kaya ang nangyari sa atin kahit may insecure tayo, pinapatayan natin yung buhay ng iba. Pinapasapan natin. At pinapapera natin sa sarili natin. And the more we compare ourselves to others, the more we become insecure. Because we are not focused on God. We are focused on what we have and what we do not have. Hindi tayo focused doon. And the worst thing, brothers and sisters, kaya na unang karamihan sa atin na mga child rights sa community, marami tayong mga obsessions. Glory! We have obsessions or what? Jesus has many competitions inside our hearts. We will love Jesus, but we also love so many other things. Pero ng iba, hindi makatulog kung hindi tingin mo na sa social media. Pero iba, hindi mo dito ang gawin kapag hindi makapanood sa paborito ng drama sa TV. That is obsession. Obsession is entertainment. Obsession is entertainer. Which has already become an idolatry. Kaya ang prinsipyo kasi, mga kapatid, sa isang taong hapon, siyempre, yung sinasabi ni Santa Teresa de Avila, solo Diyos basta. Which means, God alone is enough. God alone suffices. Sabi niya, everything is passing. Everything changes. But God remains the same. God alone is enough. Solo Diyos basta. God alone suffices. Kaya tanong ko sa inyo, ano ang mga obsessions niyo? Yan kayo all those things. Kung hindi natin iwan yan, hindi tayo magkita sa mga bagay na yan, you can never be champion. And if you cannot be champion, and you cannot be champion, get rid of all those obsessions. Aside from any form of obsessions, away from Jesus and Mary, belongs to the devil. Kapag ang obsession na yan, hindi nakukuha kay Jesus ang mga Mary, walang connection kay Jesus ang mga Mary, sa demonyo yan. And the worst thing, we are more obsessed with those things than Jesus. Because we are not childlike. We do not have humility. The humility of a child, the total dependence of God. Ang childlike, sinabi ko muna, generous, dahil wala insecurities. Pangalawa, maawain. Bakit? Bakit merciful ang childlike? Dahil ang childlike believes na kailangan niya ang awa ng Diyos. Kaya gusto niya magawain sa iba dahil gusto niya tawaan siya ng Diyos. Kasi sinabi ni Jesus, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So the childlike, because of one's trust in God, dependence on God, would tend to be merciful to others because one believes that one needs God's mercy. As Jesus says, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kaya yung mga santo, mga childlike, mawain, di ba? Mga generous. Because all the saints are childlike. And then, ang mga childlike din, ganito, mayroong purity of the heart. Because a childlike person, a humble person, totally dependent on God, sunod Diyos basta, God alone suffices, gusto niya makasama ang Panginoon buong buhay ko sa akin. Kasi sinabi ni Jesus, blessed are the pure of heart, for they shall see
have you in your heart? Can we see that? It follows that we cannot. Sabi ni Jesus, blessed are the pure of heart, for they shall see God. Dahil yung apple, Diyos na sa kanya, gusto niya makita ang Panginoon, kaya magsisikaw sa maging pure. Kasi sinabi ni Jesus, blessed are the pure of heart, for they shall see God. And finally, brothers and sisters, yung mga child-like, yung mga independent, o kahit Panginoon lang sa kanya, they won't avoid those serious things in life. They do not need those things. Kaya, humility and simplicity will always go together. A humble person will always be simple. Kasi lipas sa mga material na bagay. Bakit lipas? Kasi Diyos lang sa kanya. So while humility and simplicity will always go together, pride and vanity will always go together also. Yung mga proud will always be vain. Dahil sa iyo, maghanap ka ng ibang bagay para mag-feel sa sense of security at lalo magiging secure. Dahil sabi niya natin, you have made us for yourself the world when hearts are restless until they rest in you. Magkaroon na tayo ng sense of security kapag our hearts rest in God. Kaya sana mga kapatid, ulit ko, examine yourselves. Let us examine ourselves. Ano yung mga obsessions natin? Na kung saan naging obstacles? Sa ating obsession kay Jesus, supposedly. Ano yung palagi mong iniisip? Palagi kang isip sa bagay na yan. Na hindi lang si Jesus sa'yo. Alam nyo, dahil ang child-like kay Diyos lang sa kanya, Jesus lang sa kanya, kaya marami siya lumalapit din yung mga Mary. At kung sa akin natin, one of the marks of a child-like, ano sa atin? Dahil kung wala ang Panginoon, wala akong magagawa. Sino ba ako? Kaya pag-ibigyan na sa akin, hindi na child-like. Lagi nagdarasal yan, because praying is owing with God. God alone suffices. God alone is enough. Kaya kausapin mo siya lagi. Pero kung hindi mo siya sapat para sa'yo, kaya marami kami ang lagi na pinakausap. Ano na lang pinag-usapan? Get rid of possessions. How is your prayer life? Do you pray more often?
sa iyo na po lahat. Sumasampalataya ako sa iyo sa mga kapatiran sa may gawa ng namin ang ito. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang Panginoon Diyos, Panginoon namin ang nagkapangalaw sa namin ng Espiritu Santo. Pinagmanahan sa Panginoon pinagmasakit mo sa kita, pinapos sa mga kailangan, pinapos sa karunan ng may iba, may katunaran ng buhay ng magkakasalan, nalulunod sa kanan ng Diyos ng mga kapatiran sa doon magmumula tayo ito kung sa buhay ng pangalan kita. Sumasampalataya na ako sa iyo, Espiritu Santo, wala na simbahan ng kalimutan, sa kasamahan ng Panginoon, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpatuloy ng buhay ng mga bagay na kapal, at sa buhay ng karahanan. Tumulong tayo sa Diyos para magdalangin na tayo tulad ng mga bata na malapit sa mga kapal na naman sa bawat kaibigan na ating tutulong. Ang aming Diyos, tingnan mo rin. Ama namin Diyos, pakinggan mo kami. Pagkikuhan ng Diyos, ng pagkakaroon, ang pagkakaroon ng isipan, upang mapakaya ang pagkakaroon sa kanyang pagkakaroon at pagkakaroon sa bayan ng Diyos. Kadalanan tayo, Ama namin Diyos, pakinggan mo kami. gabayin mo ang lahat ng mundo tayo sa iyong kamutahan, upang maging lagyan sila ng iyong awa at pagkakas. Maginawa nila sa alam-alam ng pamahalaan ng mga mamamayan, lalo nila ng mga lupa. Kadalanan tayo, Ama namin Diyos, pakinggan mo kami. mapakinggan ng ating libro, ang mga abad at ubos ng mga kailangan, upang malaman nila sila ay makalagay sa Diyos. Kadalanan tayo, Ama namin Diyos, pakinggan mo kami. lumabulawa tayo bilang mga devoto sa Santo sa pamamagitan ng pagtulong natin sa mga parang ng puso
ngayon naging pagpapang. Sa amin ay nakikasama sa mga ang sa piling mo ay may nakupyan. Ang sa nakawang na walay sa iyo mo ay kanyang pinilisan muli sa iyo ngayon upang ang kalisanan mo sa likuran ay magkaroon kayo ng bagong kaalisan. Kaya kalisan ng mga anghel na nagsisaway ng papuri sa iyo na walang bumay sa kalangitan kami ang pupunit sa iyong kadakilaan. Pero naman ang matapos sa kapunan, tinawagan niya ang talis, uli na niyang pinasalamat, ginabot niya ang talis sa kanyang mga nagat at sinabi, tanggapin niya ang lahat ito at inumin. Ito ang talis ng aking dugo ng bago at walang timan. Ang aking dugo ay uubos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
panalangin para sa mga espiritual na ang ginawa. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na nanahilan sa lahat ng sakramento. Pinakakalimutan ng sa lahat, at nananais ko ay ikaw ang magaling sa aking kaluluwa. Pagbuwan sa sarili ko, ay hindi ko ang sa lahat sa kaluluwa, kung ay ikaw ang lamang sa aking puso sa lahat ng espiritual. Pinatapag kita na ikaw na
walo ng kapisahan ng ating karoon. Kaugnay nito, ang lahat ay kinakailangan na maging aktibo sa pagkikilahok sa mga sumusunod na gawain. Yung bilang masses, nagsimula ng January 16 at pagkatapos ng January 24. Ito ay sa ng 7 p.m. at 6 p.m. maliban sa araw ng ito, January 18, na sinilap naman ng 5:30 p.m. Maliban sa loob ng ating simbahan, mayroong isa sa bawat village o subdivision na nasasakupan ng ating parokya. Sa mga nangyayari sa mga sponsors, sa mga tuwing masses, mangyari magpapalala sa opisina ng ating parokya. Magkakaroon po tayo ng solid food procession at tindahan 2026. Sa taunang prosesyon, para sa ating pagpisahan ay sa darating na January 24, araw ng Sabado. Sa lahat po ng dadalo, ang oras ng assembly ay sa ganap ng 1 p.m. sa SNBCP parking area. Ihihigayat ang lahat ng gusto ng Fiesta Senior shirt o walang t-shirt, magdalang tubig na face towel o lalo, na hindi ang kusano. Pagkatapos ng ipasyon ng isang kabinado, isasagawa naman ang tindahan para sa Senyor Santo Niño 2026. Isang pagiging pasasalamat na lalarukan ng mga paaralan, presidente ng mga villages, parish organizations, at kadating parokya. Magkakaroon po tayo ng Fiesta Masses, ang mga oras ng isa sa araw ng listahan, January 25, 7, 8:30 at 10 p.m. and 4 p.m., 5:30 p.m. at 7 p.m. Ang high mass na 10 p.m. ay pagbubuan ng ating pinakamahal na prior revelation ng Santo Niño de Cebu, Philippines, Very Reverend Father Andrew Lee of Loyola, OSC. At pinagdagaman ng misyon, pinaalam po namin sa simula ngayong Biyernes hanggang Sabado ay magkakaroon po ng no parking sa parking space sa kanang bahagi ng parokya na nakaharap sa CSA Binyan. Ito ay upang pagpapagayaan sa paghahanda para sa Daang sa Binyan 2026. Maaari po nilang gamitin ang mga sumusunod na alternatibong paaralan. Parking sa kaliwang bahagi ng parokya na nakaharap sa McDonald's, side counter ng CSA Binyan, at kami po ay humili ng inyong kamunawa para pag-iisa para sa maayos at ligtas na pagkanda ng ating pag-iwa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Viva Pizzico! Bago po ang pagtatapos ng ating misa, pagkakaroon po tayo ng pagbabasbas sa mga expected honors, mga nagnanais na magkaanak, at mga kabataan. Sa araw ng ating pagpisahan naman sa January 25, ay isasagawa naman ang pagbabasbas ng imahen ng Santo Niño at ng mga religious items. We are asking all expectant honors and the children to please come forward. Expectant honors. If you are doing an honor, you are doing expectant. Please hold your hand. Huwag niyo po sa unahan. Expectant honors. Sa
And finally, all the brothers